Po tayo kung paano tayo mag-add ng items. Bali dito po yan sa more. Punta po tayo sa manage products. Then ang una pong gagawin natin, meron po tatlong category dito. Meron product, category, tsaka expiration date. Bali sa product, nandito po lahat list ng items nyo. Ayan. So gagawin natin category. May ginawa po ako dito ng sample. Simple lang po yung mag-add. Lalagyan nyo lang po yung name. Check nyo po yung discountable. Kung discountable siya, then save. Ayan. Pagka-save natin, lalabas siya dito. Ito na po siya, kunyari yung drinks. Pag encode is punta sa product. Ayan. Click lang po itong add product. Mag-encode po tayo ng item. Fill up lang yan. Yung name, descriptions parehas lang. Retail price kung magkano yung benta nyo. Wholesale price kung may wholesale price kayo. Barcode. Pag may barcode yung item, i-scan lang po natin yan dito. Once na i-scan, nilalabas po na designated barcode yan. Yan yung magiging permanent barcode niya. Dito naman sa barcode po, usually hindi na ito ginagamit. Ginagamit po ito for wholesale. Then settings, dito sa discount, kung definition ng discountable or customizable discount. Kung bibigyan nyo siya ng special discount kagaya ng mga senior citizen. At dito pa po pinagandaan dito, meron po siyang expiry. Pwede nyo po ilagay yung expiry ng item kung meron po siyang expiry. Para natatrack nyo po kung kailan may expiring item or kung expired na. Dito po yung makikita sa expiration date. Bali, dito naman po sa cost, ito yung magkano yung capital nyo sa item na yun. For example, ito lang isang component code natin. Ayan siya. Barcode na siya. May discount na rin siya. May expiration siya. Yung cost niya is 40 pesos. Ang retail price is 50 pesos. Then, stock limit. Ito naman po kung sakaling paubos na yung stock nyo, once na na-reach na yung 20 na threshold, magwa-warning po yan pag may nag-transact para as a reminder lang na kailangan nyo na mag-restock. Ayan. Then, once encoded, confirm lang po. Then, ayun na po yung item. Dito naman po sa expiration date, lalabas po lahat ng expired product. Nagaya po natin sample product. As nakikita nyo, pula na siya. Expired na siya ng August 5 pa. Kaya nakalagay dyan August 5 is 2024 expired na. Pag trinansack po natin yan dito, sample product, this one, lalabas po yan. Yung sa stock limit kasi ubos na. Yes lang natin kung kailangan mag-proceed. Pag nilinis po natin yan, magne-negative po yan. So magtatali pa rin po sa inventory. So yes natin. Then lalabas po dito is the product as already expired. Ganun po yung parang function expiration niya. Then dito niyo po lahat makikita yung expiration date niya. Pwede niyo pong i-export din yan as a report. Pwede niyo pong i-scan dito para makita niyo kung expired yung item na yun para mas madali. Ayan po yung sa manage product.